Amen. Inaanyayahan ko po lahat na tumayo. And let's offer a praises and prayer to our God sa kanyang kaalawan. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Father God, we thank you for this day, O Lord. Lord, salamat sa araw na ito. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pagsasamba, pagsaselebrate ng inyong kaarawan, Panginoon. It is because of you that we are celebrating Christmas, O Lord God. Lord, we pray today, Lord, in our service, and we offer all our talents, our prayer, our message to you only, O Lord God. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Lord, binubuksan po namin at ino-offer namin ang aming mga sarili, ang aming mga puso at isipan upang kayo'y aming mapasalamatan, mapurihan at maitaas ang inyong pangalan, O Lord God, sa araw na ito. Lord, maraming salamat dahil muli na naman po, Panginoon, isang taon ang nakaraan. Pero ni minsan di kayo nag-iwan sa amin. Kahit po kami nagkukulang, nagkakasala sa inyo, Lord. Lord, sa oras na ito, hayaan niyo po na kami magpuri, ialay ang aming mga sarili sa tanging pangalan mo lamang po, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Because the Lord is the reason for this season. Amen po ba? Lumiwanag ang mundo, pag-asang pangako'y narito. Isang munting tinig, tunog ng pag-ibig, isang sandang tinig.
biyaya mo sa bawat sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka. Mabuti kang tunay, ikaw
O Diyos. Karapat-dapat kang purihin, sambahin sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay. Hallelujah! Sa iyo lahat ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Alam ko po na Ayan. Muli po, blessed morning sa bawat isa. Napakabuti po ng ating Panginoon dahil binigyan niya po ang pagkakataon na makapag-share sa inyo ngayong umaga pong ito. Sa totoo po niyan, kakanta po talaga kami. Pero mag-share po ako ng konti. Napakabuti ni Lord sa buhay ko dahil last year, share ko lang po, nag-resign na ako sa work ko. Pero ngayong year po na ito, kahit na nag-resign po ako, yung kumpanya po is nagpo-provide pa rin para sa akin. Dahil alam ko, si Lord, yung plano niya sa buhay ko, plano ko lang kasi is magpahinga. So, binigyan niya akong sapat na panahon para magpahinga. And yung pahingang yon, kahit pa paano, meron dumarating na blessing sa akin. By the grace of God, binigyan niya akong pagkakataon na makapagturo sa ma-impart yung knowledge ko about kung ano man yung natutunan ko sa kanila. So, sa mga new hire po na sa employer ko dati, binigyan po akong pagkakataon na magturo sa mga newly hired sa iba't ibang branch. Bukod pa doon, binigyan din po akong pagkakataon na mag-relieve sa mga different institutions. So, napakabuti ng Lord dahil gusto ko lang naman magpahinga. Pero, ayun, habang nagpapahinga, may dumarating na blessing, may dumarating na tawag, calls. So, napakabuti ni Lord sa buhay natin. So, sa umaga pong ito, nais ko pong i-share yung talent na binigay ni Lord sa akin. Kung sino man po dito ang mga may talent, hindi lang po sa pagkanta, sa pagtugtog, sa pagsayaw, kahit simple lang po yan sa paningin ng iba, sa Lord, big deal po yan. Dahil lahat ng talent na binigay ni Lord is kailangan natin i-nurture para ibahagi ito sa kanyang tahanan. Amen po ba? Hindi ko na lang pinagsasabi. Amen. Wait lang po ha. Hindi po ako sasayaw. Nakanta lang po. Bago po pala tayo magbigay ng tanging bilang sa ating Panginoon, nais ko po na ipagdasal yung ating tithes and offering po. Hallelujah, Lord. We praise you and we glorify your name, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa aming buhay. Ngayong umaga pong ito, Panginoon, kami po ay idinako mo sa inyong bahay-sambahan para sabay-sabay na magpupuri sa inyo, hindi lamang sa pag-awit, pagsayaw, pagpalakpak, kung hindi, Panginoon, sa pamagitan din ng pagbigay at pakikinig ng iyong word, Lord Jesus. Maraming salamat po. I-bless niyo po lahat ng mga puso na magbibigay na tapat sa inyo, Panginoon. Kayo po ang siyang mapapurihan, mapasalamatan at magamit ito sa inyong kingdom, Panginoon, na mapalawak pa, Panginoon. By your grace, Lord Jesus, we thank you and we're grateful for this day, Panginoon. Maraming salamat sa inyo po lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po kayong magbigay dito, pero sa amin pwede din po. Joke lang. Sige po.
so my story. God, you answered it, and you got what I want. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah for the things He has done. Come and adore Him, bow down before Him. Sing hallelujah to the light of the world, the light of the world. This light of the world, the crown is a manger, born on the cross to suffer, to save. Kind King of heaven, death is a furor. We are the rich by the price of Amen. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah for the things He has done. Come and adore Him, bow down before Him. Sing hallelujah to the light of the world, the light of the world. Soon will be coming with fire in His eyes. He will ransom His own. Through crowd He will lead us into glory. There is sing hallelujah, sing hallelujah for the things He has done. Come and adore Him, bow down before Him. Sing hallelujah to the light of the world. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah for the things He has done. Come and adore Him, bow down before Him. Sing hallelujah to the light of the Hallelujah. All the praise and glory to our Lord Jesus. Merry Christmas po! Ayan. Oh my gosh. Ayan. Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan. Bali po, introduce ko lang po sa inyo ang ating mga trainees ng music. Bali po sila po yung mga nagtitrain for the past 12, 13 months. And sure ko po na nakikita nyo na sila dito sa harapan. And we're so blessed po na
at a young age, nakakapag-serve na po sila kay Lord. Amen po ba? Amen. Yan, gusto lang po namin i-showcase ang pinaghirapan po nilang training para kay Lord. And of course, inaanyayahan ko din po sa lahat na gustong sumali, hindi lang po youth, maging nanay po yan or tatay, pwede po kayong mag-train. Okay po ba? Amen po ba? Wala naman po kasing age sa pag-serve kay Lord. Amen po ba? So, ine-encourage ko po mamaya. Alam ko pong meron pong gustong mag-training yan. Mapa-music or gazelle man po yan or sa DJ Min. Amen po ba? Amen. Everything is shining bright. What a glorious night it's It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the Come on, let's celebrate. It's Christmas. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. There is a reason why we celebrate tonight. It's Jesus. Amen po ba? The greatest gift of all. He came to save us all. It's Jesus. And it's Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Let's celebrate. It's Christmas. Be up for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Once again, I want to introduce you the trainees. Playing the bass, we have Lawrence. And for the lead guitar, we have Junior. And for the drums, we have Vivi. And for the keyboard, we have Jen. Together they are Hezekiah. Come on, let's celebrate. It's Christmas.
bago po matapos ay mag-proceed po tayo sa word. So, sino po yung pinagpala nung last Sunday? Ayan, ang ina ng ating amen. Sino ang pinagpala ng Panginoon nung nakaraang linggo? Amen. So, hindi natatapos at hindi nauubos yung biyayang nare-receive natin ngayong araw ng Kapaskuhan. At hindi rin ito matatapos, syempre, katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya mamaya po, merong extension ng ating celebration. Inaanyayahan ko po lahat ng mga kids na magpaiwan. Syempre, mamaya after po ng service. Dito po, ayan. Hindi po tayo magpa-party ulit, ha? Ayan, sige po. Ulitin ko lang po, lahat ng mga kids, mamaya ay magpaiwan po. Yung mga magulang pwede nang umuwi. No? Ayan, maiwan po sila dito. Special announcement lang po yun. Ayan po, maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Okay, napakaganda po ng ating pong gawain at ang presensya ng Panginoon ay talagang ramdam na ramdam. Sana kung tatanungin tayo, no, buong taon ay Christmas time kasi punong-puno ang ating iglesia at sana ay patuloy na kahit na tapos na po yung celebration ng Christmas ay ganun pa rin kainit yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Maaari po ba ako makarinig ng amen? So, yan po yung commitment natin sa Panginoon. O, bata lang, bakit bata lang yung maiiwan? So, bata rin, madami rin naman bata dito no? Batang isip. So, actually, last Thursday po, yung pong prayer meeting natin. So, tuwan-tuwa naman po ako dun sa parang testimony ni Pastor Eric. Way back, nung bata po siya, sabi niya, pag dumarating yung Kapaskuhan, parang amoy na amoy mo yung mansanas. Siguro, sino po yung nakakapag-relate kay Pastor Eric? Taas niya ang kamay. Ayun. Ibig sabihin, ito yung mga, mga 50s, sa early 50s pataas. Kasi hindi po buong taon available po yung mansanas at ubas. Pero ngayon, buong taon, mag-order ka lang sa inyong mga Facebook, darating na doon sa pintuan ng inyong mga bahay, yung mga in-order ninyo. Ganun po yung high-tech ng ating technology na hindi ka na pupunta sa market, hindi ka na pupunta sa mall, i-click mo lang yung cellphone at eto, darating na yung mga order ng bawat isa. At lagi ko ngang nabanggit way back pa nung mga ilang panahon na kasi isa lang po yung nakagisnang kong ninang. And it so happened, yung ninang ko, saksakan ng saksakan ng kuripot. Taon-taon, ang tinatanggap ko po, yung napakaliit na chocolate na Carly Tops. I don't know kung 12 pieces yon. Siguro alam niyo yung presyo noon. Pero sa kabila nung ganoon, siyempre dahil bata ka, pag darating yung Pasko, tuwan-tuwa ka. Kasi kahit na wala kang ine-expect sa ninang or ninong, pero alam mo something na meron kang meron kang tatanggapin kahit papano at minsan kahit na siyempre hindi naman ganun kaalwan ng buhay. So mga panahon na tuwing Pasko lang magkakaroon ng bagong damit. Over all these things, alam po ninyo, sa lahat-lahat ng ito, ang Diyos po'y napakabuti sa bawat isa. Marami ng Pasko ang dumaan. Yung mga anak ko po, halos lalo na po yung pangalawa at bunso. Ang bunso ay isa lang ang ninang niya, tapos nawala na rin po siya, si Sister Beng. Ang pangalawa ay wala po halos ang mga ninang-ninong din siya. Kaya taon-taon, wala po silang natatanggap. Pero sa kabila po noon, alam po ninyo, dahil natutunan nila yung umasa, magtiwala sa Panginoon,
Kaya sila naman po ay nagtapat din sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sana po yung lahat ng mga kabataan na nandito, hindi lamang po bata, of all ages, tayo po ay magtatapat sa ating Panginoon. Sa kabila na meron o wala, naroon pa rin yung kagalakan na maglilingkod tayo sa Panginoon. Nag-o-overflow man o hindi, naroon pa rin na sa Diyos tayo umaasa. Sa Diyos tayo naglilingkod. Nais ko pong anyayahan ng lahat sa pagbasa mula po sa John chapter 10, verses 11 to 18. I'm requesting for everybody to rise up as we read from the NIV version, John chapter 10, verses 11 to 18. Sabi po dito ng salita ng Diyos, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Let us pause for a moment of prayer. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Sa pagdiriwang po namin ng Kapaskuhan, higit sa lahat, Panginoon, sa mga material, ay nagkaroon po kami ng kaligtasan. Tinanggap ka namin sa aming mga puso at nagkaroon po ng mga pagbabago sa buhay ng iyong mga anak. Kaya, Panginoon, napakasarap i-celebrate ang mga Paskong ito at sa mga darating pa, sapagkat hindi po kami tumitingin sa mga material na bagay, kundi, Panginoon, higit sa lahat, ikaw ang aming regalong tinanggap, ang buhay na walang hanggan na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat sapagkat meron isang sanggol na isinilang sa Bethlehem at ito, Panginoon, ang aming pong tagapagligtas. Sa pangalan nga po ni Jesus, Amen. So, makakaupo na po ang bawat isa. So, doon po sa John chapter 10, natunghayan natin na ang Panginoon po ang ating mabuting pastol at dahil siya po yung isang mabuting pastol, sabi po, inihahandog niya, iniaalay niya ang kanyang buhay para sa katubusan ng marami. At sa lahat ng magtitiwala sa kanya, ang hatid po ng ating Panginoon ay kaligtasan. So, ang buhay po ng mga shepherd o ng mga pastol, sabi po ay napakahirap. It was a hard work. It was outside the heat and the cold they work. So, if you imagine, yung mga pastol na ito, marami po silang mga alagang mga tupa. So, kahit na katanghalian tapat, sa kainitan ng araw, o kaya sa lamig naman ng gabi, ay nandoon po sila at nagbabantay ng kanilang mga inaalagaan. At may mga pagkakataon, yung mga sheep ay naggagala-gala. They wandered around kung saan-saan sila gumagala. At may mga panahon na ang mabuting pastol ay sinisikap na hanapin po sila. And probably, kapag sila ay nahulog dun sa mga bangin o sa cliff, ay talagang sisikapin ng pastol na ito na iligtas ang kanyang mga flock. And not only that, predators to prey on them. Marami pong mga naglipa ng mga wild animals, at hindi lamang po yun, yung thieves and robbers came for their skin and meat. So, ang dami din pong mga magnanakaw at mga tulisan na naghahangad po na makuha ang mga sheep na ito. So, the shepherd task was relentless vigilance and constant attention. So, meaning to say,
yung pag-aalagang ito, kinakailangan talaga ng atensyon, talagang magiging vigilance ka sa pagbabantay sa mga at inaalagaan mga flocks na ito. Because the danger was all around, from animals, thieves, and robbers. In spite of this challenging job, a shepherd protects, provides, nurtures, cares for, leads, guides, and multiplies his flocks. Sa kabila po ng napakalaking gawain na ito, talagang nagbibigay po ng malaking challenge po sa mga shepherds, ay sinisika po ng shepherd na protektahan, mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, pakainin, to care for them, leads and guides, and multiplies his flocks. At alam naman po natin, sa mga Jews, ay very common po yung sa buhay po ng mga Old Testament characters, sila po yung mga shepherds. Kung babalikan natin ang lumang tipan, nandun po sa katauhan ni na Isaac, ni Jacob, ni Joseph and his brothers, even David and his brothers were all shepherd. And even ang Diyos mismo, ang ating Diyos Ama, ay binanggit din po sa Biblia na siya po yung shepherds na pagdating ng panahon, igagather po niya yung kanyang mga sheep na na-scattered. And we know that in John chapter 10, verse 10, ang trabaho po ng mga magnanakaw and even the devil himself ay wasakin, pumatay at magsira. Pero hindi po yon ang layunin ng Diyos sa kanyang mga flocks. Now, actually, itong characteristic na ito ay last time ay na-share ko na po, yung characteristic ng good shepherds. So, unang-una, ito po ang mainam. Sabi po, he calls his own sheep by name. So, probably, minsan nagtataka tayo, alam ng Panginoon, alam ng Diyos ang aking pangalan. He knows me by my name. Yes. Though hindi man sabihin natin na ganun ka-accurate, pero somehow, if you will ask, kung pupunta po tayo sa science, makikita po ninyo yung uniqueness ng bawat isa. Tayo po meron pong 10 daliri. Sa 10 daliring ito, sa milyon-milyong mga tao sa buong mundo, wala pong magkapareho. So ganoon po yung pagkaka-create ng Diyos sa atin. Kahit na yung mga twins, mga sabihin natin mga identical twins, yet hindi po sila talagang parehong-pareho. And to mind you this, upang bigyan ng susugan natin yung he calls his sheep by his name or by name, kung gaano tayo ka-unique sa harapan ng Diyos, kung gaano tayo ka-special sa Kanya. Yun nga po, nabanggit ko na yung ating mga fingers ay hindi po magkakapareho ito. At kahit na saan tayo tumungo, wala tayong kaparehas. And even yung ating mga hair strand, yung ating mga buhok, kahit na manipis, makapal, yung higla ng mga buhok natin, wala din tayong kapareho. So, ito po yung pagpapakita na ang Diyos ay nakikita niya na ang kanyang mga tupa, ang kanyang mga sheep, ang kanyang flocks ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. And hindi lamang po yon, He leads them out. So from the sheep pen, yung kung saan inilalagay yung mga sheep kapag gabi na upang maingatan sila, and during the daytime, isa-isa itong lalabas at tinatawag sila ng kanilang shepherd. So he leads them out. And that you see, he goes on ahead of them. Nangunguna po ang shepherds. And then he is the entrance to their salvation. So last time po na natunghayan natin yung claim ng ating Panginoon that He is the door. Siya yung gate. So meaning to say, walang ibang daan, walang ibang paraan upang ang tao ay maligtas. And even in Acts, sabi po doon, walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit upang ikaligtas ng sanlibutan. Tanging ang pangalan lamang ng ating Panginoon ang makakapagligtas sa atin. So, He is the entrance to their salvation, and He allows them to go in and out and find green pasture. So, ito po ang mainam. Nais ng shepherd na ito, he see to it na
ang mga flocks ay kakain ng green pastures. Ibig sabihin, hindi po sila kakain doon sa mga tuyong damo o kaya ay yung parang wala ng nourishment na makukuha pa doon sa kanilang pagkain, kundi easy to eat na talagang ang mga flocks ay well-fed. Okay. So, letter F, He gives them life in all its fullness. Ito po ay sa John chapter 10, verse B. And then, He lays down His own life for them. At nakahanda po siya na ialay, ihandog ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga flocks. And this is the good shepherd. Ito po yung mabuting pastol. And finally, letter H, He knows His sheep and they know Him in verse 14. Now we will proceed in Roman numeral number 2, His claim. Ito po yung claim ng ating Panginoon. Again, John chapter 10, verse 11a and 14a. Inulit po ito, I am the good shepherd. I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. Actually, ang ginamit pong yung word na good dito, ito po sa Greek word ay kalos, preeminent, ang ibig sabihin ay preeminent, excellent, and genuine. So, ito po yung nangangahulugan, yung preeminent ay surpassing all others, incomparable, and outstanding. So, yun po pala ang ibig sabihin ng preeminent. Dahil siya yung mabuting pastol, na supersede niya yung ibang mga pastol or mga nagkiklaim na mga pastol during his time na hindi naman talaga totoo na nagkikare doon sa flocks. Ang after lang sila kung ano yung mga pakinabang na makukuha nila doon sa mga flocks na ito. So this is the word that Jesus uses here to describe himself, and that certainly makes sense given the context. So during that time, yung audience po ng Panginoon ay yung mga Jewish leaders doon sa temple. Okay, so ito po yung kanyang primary audience, the group of Jewish religious leaders who claim to be shepherds who cared for the people, but they really counterfeit. Hindi naman pala totoo. Sila po pala yung mga sheep na yung mga wolves na nagsuot ng sheep, akala nagpapanggap sila na sila ay mga sheep, mga shepherd, pero hindi naman pala. So they were counterfeit. Sila po pala ay mga bulaan. Sila pala ay hindi mga totoong mga mabubuting pastol o nangangalaga ng mga tupa. So, dito po sa Psalms 23, as a shepherd of the sheep, He protects, He guides, and nurtures His flock. Babasahin ko lang po yung verses 1 to 3 ng Psalms. So, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, dahil ang Panginoon, ang ating mabuting pastol, hindi tayo mangangailangan. So, for the congregation who are here today, for the many years ng buhay ninyo, meron kayo natandaan pinagkulang kayo ng Panginoon? Meron ba kayo natandaan na itong mga panahon na ito ay hindi ako naalala at talagang nahirapan ako? So far, alam ko po, sa mahabang panahon, ang Diyos po ay naging napakabuti sa buhay ng bawat isa. Kahit na minsan tayo po ay nagpe-fail, minsan talagang hindi tayo ganoon ka seryoso, ang Diyos po ay nananatiling tapat sa kanyang mga pangako sa atin. So, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kapag ang Panginoon ang ating tunay at mabuting pastol, hindi tayo mangangailangan. There is not lacking, kundi lahat ay pupunan ng Diyos. Lahat ay kakatagpuin ng Diyos sa ating buhay. So, ganoon kabuti ang Panginoon. And doon po sa verse 2 ng Psalms 23, He makes me lie down in green pastures.
He leads me beside quiet waters. Ang mga tupa kasi, ayaw po nila nung maingay na na tubig. Gusto nila yung still waters, yung mga payapa. So kaya kapag nakakita sila ng tubig, they see to it na hindi po ito maingay kasi sobra yung nila, yung parang takot nila sa yung maingay na mga tubig, kung kaya't ganun po sila kaingat din. So, he leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. So, ang mabuting pastol na ito, walang iba kundi ang ating Panginoon. He guides us along the right paths for His name's sake. Siya yung nagga-guide sa atin. Siya yung nagdi-direct sa ating mga buhay. Siya po yung nangunguna sa atin. Kaya, kung sa atin man mga buhay ay nakita natin, na-experience natin na ang Diyos ay naging napakabuti, matapat siya, at kahit minsan ay hindi po tayo pinagkulang sa ating mga hapag, kundi yung masaganang mga pagpapala ay ipinaranas niya sa atin. So, dito po sa His claim na ito, meron pong purpose. Doon po sa 11b, sabi po dito, kasi yung 11a, I am the good shepherd. And then yung b, the good shepherd lays down his life for the sheep. So, ang mabuting pastol, inaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So, yung purpose po dito ng ating Panginoon ay ialay ang kanyang buhay para sa mga tupa. And then, we have also the reason. The Father loves me is that I lay down my life. Ito po ay sa 17 verse 8. So, the laying down and taking up of life on the part of the Good Shepherd are an expression of the love and faithfulness toward the sheep as well as toward God the Father. So, ito pong yung pag-lay down ng buhay ng ating Panginoon ay yung paghahandog niya, tapos pagkabuhay niya, wala pong kinalaman dito ang tao. Hindi, nais natin maging clear, no? Hindi po siya nag-suicide, hindi po siya nagpakamatay, at hindi din po siya pinatay ng tao, ng Roman soldiers. Hindi po. Kusa po niyang ibinigay, kusa po niyang inihandog ang kanyang buhay. Kasi, kung magkakaganoon na nag-suicide o kaya pinatay ng Roman soldiers, ibig sabihin ay parang ang tao ay may control sa kanyang buhay. Hindi po. He has the authority. Sabi po dun sa mga talatang nabasa natin kanina, dun po sa 17, okay. Sa verse 15, just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Okay, verse 16, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Verse 17, the reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. So, just to make it clear again, hindi po siya pinatay ng Roman soldier, although, parang tinusok siya. Pero, kusa po niyang ibinigay, inihandog ang kanyang buhay. At kung tutuusin, nung mga panahong ito, yun nga po, no, kasi yung laying down of his life, ito po yung siya ay namatay doon sa cross. At hindi lamang po yun, after 3 days, siya po ay nabuhay. And after nung mag-resurrect po siya, dito po ay ipinakita dahil na-scattered po yung mga yung kanyang mga alagad, yung mga taong naniniwala sa kanya, mga taong nakakilala sa kanya, na-scattered sila. Dahil sa sobrang takot, nagkanya-kanya sila ng nagkanya-kanya sila
na pinuntahan. Dahil po sa takot nila dun sa mga Roman soldiers and the government. So, to reassure his disciples ay nagpakita po siya dito at ipinaunawa ng Panginoon yung kanyang commandment no po, nais niya na from these disciples ay sila po'y mangangalat upang ipahayag ang mabuting balita. Kung ano yung tinanggap nilang kaligtasan, ay ganoon din pong i-share po nila. So the laying down and taking up of life on the part of the Good Shepherd are an expression of love and faithfulness toward the sheep and also His love and faithfulness toward God the Father. So ito po'y kapahayagan na mahal niya ang kanyang mga tupa at mahal niya at in obedience and in His love and faithfulness to God, nag-obey siya doon sa nais ng Ama. Kung maaalala po natin, bago po siya mamatay, doon po sa bundok ng Golgotha, at nananalangin po siya. Sabi niya, let this cup, yung pass over me. Ama, kung loloobin mo, wag mang, yung malagpasan ko ito. Subalit, hindi ang kalooban ko. Kaya, kahit na alam ng ating Panginoon na sobrang hirap ang kanyang dadanasin, sobrang pasakit ang mararanasan niya sa pagtubos sa kasalanan ng sanlibutan, subalit sabi niya, not my will, but your will be done. Ang kalooban mo pa rin ang siyang mapangyari. So, ito po ang nais ng ating Panginoon. And number 3, is comparison or contrast. Dito po ay nagkaroon ng comparison dun sa mga yung mga binabayaran, mga upahan, okay, the hard hand is not the shepherd and does not own the sheep. So, komod hindi sila yung shepherd at hindi sila yung nagmamay-ari ng mga sheep, kung kaya sabi po dito ay kapag dumarating po yung wolf, tumatakbo sila. Una na silang kumakalipas ng takbo sapagkat nais nilang iligtas ang kanilang buhay. So the herd is not the shepherd and does not own the sheep. When dangers come, he abandons the sheep and runs away. And number 3, cares nothing for the sheep. Hindi sila talagang nagmamalasakit doon sa mga sheep. After lamang sila doon sa kanilang tatanggapin na bayad o kung ano man yung advantage na meron sila dahil doon sa mga inaalagaan nila. Kaya ito po yung mga comparison na ibinigay ng Panginoon doon sa mga bayaran, mga shepherd. At alam po ninyo, walang iba itong mga tinutukoy dito ng Panginoon, walang iba kundi itong mga Pharisees, itong mga leaders sa Jewish religion. Sapagkat sila po ay nagpapanggap na nagmamalasakit doon sa mga sheep, pero ang totoo ay yung pagiging dogmatic nila, yung pagsunod nila doon sa word of God, doon sa scriptures, sa law, ay talagang word for word. Going back to John chapter 9, meron pong isang bulag na pinagaling ang ating Panginoon. So, dito sa bulag na ito, ilang beses pinatawag yung bulag at sinabi ng mga leaders na ito, sino nagpagaling sa'yo? Pinaliwanag ng bulag. Sabi niya, meron isang lalaki na dumampot ng putik, inilagay sa aking mata, at tinutusan ako pumunta sa isang lugar, at doon ay hugasan ko ang aking mga mata, at ako ay nakakita. Hindi pa rin sila satisfied. Tinanong na naman ang pangalawa, pangatlo, at ipinatawag pa yung mga magulang. At sabi po dun sa John chapter 9, dahil natatakot ang kanilang mga magulang, dahil alam nila, itong mga Jewish leaders na ito, ay may kapangyarihan na
sila ay i-execute o patalsikin sa temple. Which is, ganun po yung ginawa nila doon sa lalaking bulag na ito. Inano siya yung, pinatalsik po siya, pinalabas po siya sa templo. Hindi po siya tinanggap. So, sabi ng mga magulang, matanda na po siya. May edad na po siya. Kung kaya't siya na lang po ang inyong tanungin. Siya na lang ang inyong kausapin. Kaya, doon sa John chapter 10, doon sa later part, meron mga arguments, yung mga tao, sabi nila, si Jesus ay inaalihan ng demonyo. Tapos may mga iba naman, kung inaalihan siya ng demonyo, paano niyang magagawa ang magpagaling? At paano siya makapagpapahayag ng mga katuruan na ito na yung mga turo po niya ay hindi katulad ng mga pagtuturo na ginagawa po ng mga existing na mga Jewish rulers, mga Jewish leaders. It's not the same with their teaching. Ibang-iba. Kaya, sabi ko nga po, itong mga rulers na ito, since sila po ay napaka-dogmatic, very religious, at gusto nila yung pagsunod dun sa law, sa scriptures ay word for word. At sabi nga, dahil ginawa ng Panginoon ito during Sabbath, sabi nila, kung totoong ikaw yung Messiah, bakit dinisobey mo yung Sabbath? Sa kanila po kasi kapag Sabbath, kahit na ang inaalagaan mo, nahulog na sa bangin, at humihingi ng tulong, bayaan mo na lang siya hanggang sa kinabukasan mo na tulungan, iahon doon sa kanyang kalagayan, palipasin mo yung Sabbath. So, again, makikita ho natin ang tunay na good shepherd, walang iba kundi ang ating Panginoon, na siya po ay concerned sa ating mga kalagayan at nais po niya na tayo po ay patuloy na mag-mature, so lumago sa kanyang mga salita. At even, I think sa gospel yun, when he saw the crowd, he was moved. Nung makita niya yung napakaraming crowd, and sabi po doon, ikinumpara ito sa mga shepherd without sheep, at na-scattered sila, nagkaroon ng compassion ng Panginoon, nahabag po siya sa kalagayan ng mga sheep. At sa pagpapatuloy, ang Panginoon po ang ating mabuting pastol. And if we will go back to Psalms chapter 23, the Lord is our shepherd, I shall not lack anything. Hindi tayo magkukulang, hindi tayo mangangailangan, sapagkat ang Diyos ang siyang magpupuno ng lahat ng ating mga pangangailangan. At alam po ninyo, maraming taon na ang lumipas, we have experienced the goodness of God. Kahit dumaan, sabi ko nga, last time dumaan yung pandemic, for the meantime, minsan ay hindi tayo nagkikita-kita, online lang yung ating mga sa sampal na nambahan, and yet, ang Panginoon ay napakabuti na yung mga higit sa mga expectation natin ay talagang ibinibigay ng Panginoon, at nagagalak po tayo sapagkat ang Diyos ay nanatiling mabuti, nanatiling matapat sa kanyang mga salita. I'm again encouraging everybody to please rise as we close in prayer. Though meron pa po tayong last Sunday ng December and coming January 2024, alam ko po na meron na po kayong mga ginawang mga plano, meron na kayong mga target, ano yung mga gusto ninyo ma-accomplish sa inyong buhay. At siguro sa mga estudyante, gusto ninyo na magtapos ng inyong mga pag-aaral, at maganda po na mga plano yun na nagsisikap ang bawat isa, at doon sa mga magulang na ginagampanan ang kanilang mga tungkulin upang ang mga anak ay maitaguyod sa kanilang mga pag-aaral. Saludo po kami sa mga magulang na lahat ay ginagawa upang ang mga anak nila ay makapagpatapos ng mga pag-aaral po nila. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo po sa amin lahat.
pastor at bilang mabuting pastor, inihandog mo ang iyong buhay upang kami, Panginoon, ay tubusin sa aming mga kasalanan at kami, Panginoon, ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa Kapaskuhang ito as we again celebrate this Christmas season. More than anything else, more than the gifts, more than the new dresses, more than sa mga hapag sa aming mga table, Panginoon, maranasan ka po namin sa aming mga buhay, sa kakaibang karanasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat napakabuti niyo po sa amin lahat. Lumipas na ang maraming taon, lumipas na ang maraming mga celebration, at patuloy po pa rin tinutupad ang mga pangako mo sa amin. And we thank you so much for your word. Thank you so much for laying down your life for us. And as you have said, Lord, you has the power to lay it and to take it away. At salamat dahil nag-resurrect ka. Salamat, Panginoon, muli. Ginather mo ang iyong mga flocks. Ginather mo ang iyong mga sheep. At hindi lamang po natatapos doon. You have given us, Lord, the commission to share the good news. To share, Panginoon, ang salvation. Lalo na, Panginoon, sa hindi pa naglilingkod, hindi pa nagsusuko ng kanilang mga buhay sa inyo. Lord, we pray that you give us the courage to share your word, to share the transformation that happened to us upang makita po ng mga tao may nangyari, meron na bago, meron kaming tinanggap, Panginoon, kung kaya't meron din po kaming ibabahagi. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Panginoon Diyos, pagpalain niyo po ang araw na ito at sa araw po ng kinabukasan na December 25. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat pinagpala mo na ang iyong mga anak at tinatagpo mo na ang mga pangangailangan ng bawat isa. Lord, amin na po ipinagpapasalamat ang lahat ng ito at patuloy po kaming umaasa. Marami ka pang gagawin sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo pong binabago ang aming mga buhay. Patuloy ka naming nararanasan sa mas malalim na kaparaanan at sa personal na kaparaanan. Amin na pong ipinapahayag ang masaganang pagpapala mo. Salamat, dakilang Diyos. Sumain niyo ang biyaya, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng anak, at ang presensya, ang pakikipisa ng banal na Espiritu sumaatin at hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat po magsabi ng Amen. Magandang umaga. Merry Christmas po sa bawat isa. Maligayang Pasko po ulit. Sige po, tawagin ko po lahat ng mga bata para pumila po. Ulitin ko po, bata lang po yung pipila. Mga bata po, pipila po dito po sa harap. Sige po.